Danica's POV. Kitang-kita ni Danica nang itapon ni Alicia sa basurahan ang iniabot ni Alejandro ng mga bulaklak. Kitang-kita rin niya nang damputin niyo ni Alejandro mula sa basurahan at iabot sa kanya. Parang tinarak ang puso niya. Sa lahat ng mga bulaklak na binibigay sa niya ni Alejandro, kay Alicia talaga nito sadyang ibinibigay. Tinatapon lang nito sa basurahan kaya napupunta sa kanya? Parang gusto niyang tumakbo palabas ng shop nito dahil gusto niyang pakawalan ang kanina pa niyang pinipigilang mga luha. Nasasaktan siya habang iniisip kung papanong nahulog ang loob niya sa isang lalaking kahit minsan wala man lang pagpapahalaga sa kanya. Ni wala nga itong pakialam sa nararamdaman niya eh. Basta matiyak lang nitong hindi nito masaktan si Alicia. At siya ay isang hangal habang di niya mapigilan ang kanyang damdamin. Kahit pa nakikita niyang pangit na pag-uugali ni Alejandro, mas darang tumitindi ang nararamdaman niya para dito. Ano bang klaseng pusong meron siya? Hihintayin ko na lang kayo sa kotse. Halos paanas lang nasabi niya sa mga ito. No, ikaw talaga ang gusto ko makausap. Sabi ni Alicia sa kanya, tsaka nilingon si Alejandro. Alejandro, pwede ba? Bigyan mo kami ng privacy para makapag-usap ng mabuti? Kumunot ang noo ni Alejandro. Napangisi si Alicia. Don't worry, wala akong gagawing masama sa kanya. Pagbibigay assurance ito kay Alejandro. At sa palagay mo, hahayaan ko may gawin kang masama sa akin? Palaban namang sabi ni Danica at saka tinignan si Alejandro. Sige na, lumabas ka na. Para matapos ng mga dramang tot, kanina pa ako kinikilabutan sa mga kaartehan ninyo. Naka-smith na sabi niya dito. Nagmadali nang lumabas si Alejandro. Gusto ko yung attitude mo, palaban. Nakangiting sabi ni Alicia. Tinignan siya mula ulo hanggang paa. Sinipatin niya ito mula ulo hanggang paa. Height lang naman talaga ang lamang nito sa kanya. Pero sa pagandahan ng mukha, hindi naman papakabog ang beauty niya. Mahilig lang to mag-ayos at magsuot ng kung ano-anong burloloy sa katawan. Well, palaban talaga ako. Hindi ako gaya ng mga bidang karakter sa drama na inaapi na nga nagtatanga-tangahan pa. Sabi niya dito. Pero tama lang ang paligoy-ligoy pa. Bakit mo ba ako gustong makausap? Hindi naman ako kasali dito. Kung inaakala mo na magkakagusto ako kay Alejandro? Pilit na pilit ang tawa niya. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, hindi ako magkakagusto sa boyfriend mo, no? Pagsisinungaling niya. Di niya alam kung napaniwala niya si Alicia. Malamang hindi, dahil tinignan siya nito na parang gustong matawa. Really? Well, sana nga mapanindigan mo yung sinasabi mong yan. Dahil alam mo naman siguro kung gaano ko kamahal ni Alejandro, hindi ba? Talaga lang ha? Ba't parang takot na takot kang mabaling sa akin lahat ng atensyon niya? Nananakot na tanong niya dito kahit na bluff lang naman ang sinabi niyang iyon. Alam naman talaga niya kung gaano to kamahal ni Alejandro, to the point na napapayag niya itong ipag-drive siya papunta ng Batangas, basta lamang samahan niya itong kumausap kay Alicia. Alicia's POV. Di kaagad nakasagot si Alicia. May kung anong takot siyang naramdaman sa dibdib habang tinititigan si Danica. Hindi siya dapat na ma-insecure pero bakit parang mas darang tumindi ang takot ng isang araw. Maagaw nito si Alejandro mula sa kanya. Kahit papaulit-ulit sinasabi ni Alejandro na wala siyang dapat ipag-alala, pero parang hindi naman yun ang nararamdaman niya sa tuwing kasama niya ito. Ayaw niya ng ganitong pakiramdam. Di naman siya dating insecure sa mga babaeng nakikilala ni Alejandro. Pero bakit parang iba ang pagtinging binibigay dito ni Alejandro? Hindi niya alam kung guni-guni lang niya, pero unti-unti napapansin niya lumalayo na ang damdamin nito sa kanya. She hates this feeling. At sino namang may sabi sa'yong natatakot ako sa'yo? Pagsisinungaling niya. Ang totoo, concern lang naman ako sa'yo eh. Bakit kasi masyado kang umasa? Ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo masasaktan ka lang. Kaya huwag kang mag-ilusyon na magugustuhan ka ni Alejandro ko. Napangisi ito at parang punong-puno ng kumpiyansa sa sarili. Don't worry. Sayong-sayo na yung Alejandro mo. Hindi ko galing makipag-agawa ng lalaki. Pagkasabi, tinapon ni Danica sa basurahan ang mga bulaklak na iniabot dito ni Alejandro, tsaka nagmamadaling lumabas ng shop niya. Ilang sandali pa nasa loob na ulit ng shop niya si Alejandro. Natanawan niya pumasok sa kotse nito si Danica. Di talaga siya mapalagay sa babaeng yon. Palagay niya hindi ito nagsasabi ng totoo sa kanya. Hindi na nakakatuwa yung sobrang pagsiselos mo. Inis na sabi sa kanya ni Alejandro. Last na to. Next time hindi na ako papayag na isangkot mo si Danica sa away natin. Sabi nito sa kanya. Talaga bang hindi siya sangkot dito ha Alejandro? Tanong niya habang nakatitig sa mga mata nito. Umiwas ang tingin sa kanya si Alejandro. Pwede ba Alicia para kang bata?
Hindi na ako natutuwa. Alejandro, si Daddy! Umiiyak na sigaw ni Danica nang pumasok muli sa shop. Bakit? Ano nangyari kay Tito Simon? Nag-aalalang tanong nito. Hindi na to nagpaalam pa sa kanya. Nagmadali na mga tong sumakay sa kotse. Di siya makapaniwala habang sinusundan ng mga to ng tingin. Unti-unti pumatak ang kanyang mga luha. Hindi na niya kailangan tanungin pa si Alejandro. Ramdam niya. Tuluyan na naagaw ni Danica si Alejandro sa kanya. Alfredo's POV. Palagay ni Don Alfredo panahon na para malaman ng kanyang mga anak ang lihim ng pamilya nila. Matagal na panahon din niya itong iningatan kaya tiniis niya kung ano mang masasakit na salitang narinig niya. Pero gusto niyang bago man lang siya pumanaw, maging maayos ang relasyon ng lahat niyang mga mahal sa buhay. Tatawagan sana niyang kanyang sekretary para mag-organize sa isang sarasalo para sa kanyang buong pamilya. Ngunit tinawagan siya ni Alejandro at ipinaalam sa kanya ang malubhang kalagayan ng ama ni Danica. Naka-confine daw to sa isang mamahaling ospital sa Alabang. Nagmamadali siyang gumayak at pinuntahan to. Inabutan niya sina Danica at Alejandro sa labas ng operating room. Ano nangyari? Nag-aalalang tanong niya. May pulpuntok daw pong ugat, kaya kailangan siyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Mabuti nilang at nandito siya sa ospital na mangyari yon kaninang madaling araw. Kung hindi, baka wala na si Daddy ngayon. Umiiyak na sabi ni Danica sa kanya. Napabuntong hininga siya ng malalim. Mas lalong tumindi ang pagnanais niyang ipaalam sa lahat ang matagal niya nang iniingatang lihim. Hindi niya alam kung kailan darating ang kanyang taktang panahon. Ayaw niyang mamatay na may mabigat na dinadala sa dibdib. Ngunit alam niya hindi ngayon ang tamang oras para dito. Hihintayin lang muna niyang makalabas ng ospital ang kaibigan niya. Pupunta lang ako sa chapel, sabi niya sa mga ito. Danica's POV. Gusto mo bang umuwi ka na muna? Kaya ko naman mag-isang magbantay dito. Sambit ko kay Alejandro. Ayaw niyang madama ito sa pagod lalo pat kagabi lang sila walang tulog. No, okay lang ako. Sasamahan kita dito. Ani Alejandro sa kanya. Salamat. Napahikping sabi niya dahil sa totoo lang. Kahit gusto niya magpahinga si Alejandro, mas panatag ang loob niya. Kapag alam niyang nandito sa tabi niya para damayan siya, mas lumalakas ang loob niya. Ikaw ang inaalala ko, Danica. Kung gusto mo, ihahatid muna kita para makapagpahinga ka. Gusto ko munang masiguro na stable na si Daddy bago ko umalis. Mahinang sabi niya. Muling na namang napaiyak. Ang gulit-gulit naman kasi niya eh. Sabi ko sa kanya, doon na lang siya sa bahay para naalagaan ko siya. Kasalanan ko to. Dapat di ko siya pinayagang umalis ng bahay. Ewan ko ba kung bakit. Inakbayan siya ni Alejandro. Huwag mong sisihin ang sarili mo. It's not your fault. Baka kahit nasa bahay siya kasama mo, hindi pa rin maiwasang mangyari ang nangyari ngayon sa kanya. Siguro nga, mahinang sabi niya. Napasandal siya sa balikat ni Alejandro. Nasa ganon siyang posisyon nang dumating si Rod at napansing bahagyang nagdilim ang mukha nito na makita sila sa ganoong ayos. Kaagad siyang tumawid ng upo na para bang may kasalanan siyang nagawa pa na mga sandaling iyon. Kamusta na si Tito Simon? Nag-aalalang tanong ni Rod sa kanya. Inihintay pang result ng operation niya. Mahinang sagot niya. Bumaling si Rod kay Alejandro. Para pwede ka nang umuwi, ako nang bahala dito. Sabi ni Rod dito. Asawa ko si Danica, kaya ako meron man dapat kasama niya ng mga ganitong sitwasyon, ako yon. Dinig niyang sagot dito ni Alejandro. Galit na napalingon siya dito. Saan ang galing yun? Kahapon halos ipagpigiitan nito kay Alicia na wala naman talaga silang ugnayan. Walang kwenta yung marriage contract na pinirmahan nila and yet ngayon, bakit para nag-ibang ihip ng hangin? O sinasabi lang to ngayon ni Alejandro dahil naaawa ito sa sitwasyon ko. Pero awa ang pinakauling gusto kong maramdaman mula dito. Nilingon niya ito. Alejandro, sige na. Umuwi ka na lang para makapagpahinga ka na rin. Sabi na lamang niya. Pero, sige na Alejandro, magpahinga ka na. Anya dito. Sasamahan ako ni Rod dito. Besides, pupunta rin na iba ko pang mga kaibigan para samahan ako magbantay. Oh, okay. Tipid na sagot ni Alejandro at saka mabilis umalis. Alejandro's POV. Masamang-masama ang loob ni Alejandro habang nagmamaneho pa uwi ng bahay. Talagang kaharap pa si Rod nang iparamdam ni Danica sa akin na mas gusto nitong kasamang lalaki yun kaysa sa akin sa mga gantong pagkakataon. Nakakapagngit-ngit na parang napahiya ako sa Rod na yon. I won't do it again. Ako na nga ito nagmamagandang loob. Parang ako pa masyadong push. Bahala na nga kayo dyan. Anyway, bakit nga ba ako masyado nagpapaka-involve sa babaeng yon? Sa halip umuwi siya ng bahay, dumiretso siya sa kondo ni Alicia.
Dinalhan niya to ng isang box na pizza. Pizza? Alam mo namang nagda-diet ako eh. Reklamo nito na makita ang bitbit niya. Di wag mong kainin, sabi na lamang niya. Binuksan niyang Hawaiian pizza at kumuha ng isang slice saka naupo. Naalala niya si Danica habang kumakain. Alam niya wala itong tinatanggiang pagkain dahil hindi usong diet dito. Ngayon niya naisip mas okay nang mataho kumain kesa naman ganito na parang maraming arte sa katawan. Tumayo siya at kumuha ng beer sa fridge, tsaka muling bumalik sa inupuan. Kinuha niyang remote at ini-on ang TV habang kung ano-anong tumatakbo sa utak niya. Naasar talaga siya na mas pinili ni Danica na makasamang Rod na iyon kesa sa kanya. Puntahan mo ko dito para lang manood ng TV? Nakasimangot pang tanong ni Alicia nang tumabi ito sa kanya. Kung naghahanap ka ng away, uuwi na lang ako. Wala sa mood na sabi niya dito. Naiinis lang ako. Nandito ka nga pero parang ang layo naman ng lipad ng isip mo. Reklamo nito sa kanya. Pagkatapos nagtataka ka kung bakit pinagsasilosan ko si Danica. Aminin mo, siya ang nasa isip mo, hindi ba? Natigilan siya. Bigla siya na guilty dahil may katotohanan naman ang sinabi nito. Pero syempre pa hindi naman niya inaaminin kay Alicia. Pero bakit nga ba niya naiisip ang babaeng yon? Concern lang ako sa father niya, no? No more, no less. Sa kabilang banda. Ako ang nandito and yet, parang ang layo ng lipad ng isip mo. Matamlay na sabi ni Alicia kay Alejandro. Pagkatapos nagtataka ka kung bakit pinagsisilosan ko si Danica? Love, pasensya na. Medyo pagod lang ko at saka naaawa ko sa kanya. Nasa ospital kasi yung father niya ngayon. Paliwanag nito at saka kinabig siya nito. Di na siya nakipagtalo pa pero ramdam talaga niya. Simula na makasalto sa babaeng yon, may nagbago na kung ano ang pakikitungo nito. Ayaw sana niya mag-isip ng kung ano-ano pa pero di talaga niya mapigilan. Tumunog ang telepono ni Alejandro. Nagmamadali niya tong sinagot. What? Dirig niyang sabi nito at saka nagmamadali nang lumabas. Alejandro, saan ka pupunta? Sa ospital. Alejandro! Mabilis tong nakasakay sa elevator. Nanggigigil siya sa inis habang nakatayo sa may pintuan ng kanyang condominium. Pakiramdam niya unti-unti itong nawawala sa buhay niya. Ayaw man niyang aminin unti-unting napupuno ng takot ang kanyang dibdib. Naiinis sa tinawagan niya si River. Danica's POV. Napayakap si Danica sa ama. Daddy! Di makapaniwalang sigaw niya na makitang wala ng buhay na ama. Pakiramdam niya pinagbagsakan siya ng langit ng mga sandaling iyon. Wala na ang taong sa buhay niya. Ay mahalaga. Hanggang ngayon parang di pa rin niya kayang tanggapin na wala ng ama. Hinagod niya ang buhok nito. Dad, you're so unfair. Na hindi ka man lang nagpaalam. Ang daya-daya mo talaga. Ang sakit-sakit itong ginawa mo. Bigla ka nalang aalis ang walang paalam. Nagmamaktol na hinaing niya habang kinakausap ang bangkay ng ama. Danica, ani Rod, at inalalayan siya nito at giniya sa isang upuan. Katabi ng barkada niyang nandoon para damayan siya. Ginagap ni Bert niyang isang kamay niya. I'm sorry. Umiiyak ding sabi nito sa kanya. Alam niya masakit din para sa mga ito ang pagkawala ng kanyang daddy dahil naging close din ang kanyang mga kaibigan sa kanyang ama. Nandito lang kami sa tabi mo, sabi naman ni Dayan sa kanya. Yes, we're here for you, Danica. Si Baldo. Salamat. Tumutulo ang luhang sabi niya sa mga ito. Malaking bagay ang kanyang mga kaibigan para kahit papaano gumaan ang lungkot na nararamdaman. Pero hindi rin kayang ibsan ang sakit sa pagkawala ng kanyang ama. Hindi alam ni Danica kung anong kanyang gagawin ngayon. She feels so lost. Ang dami-daming question marks na tumatakbo sa utak niya ngayon. Maya-maya dumating si Alejandro. Tumayo siya at napayakap kay Alejandro. Humagulhol siya sa balikat ito. Patay na si Daddy. Masamang-masama ang loob na hinaing niya. Hinagod ni Alejandro ang balikat niya. Isipin mo na lang masaya na siya kasama ng mommy mo. Mas mainam yon kaysa pahirapan pa siya ng sakit niya. Pagbibigay comfort ito sa kanya. Napahikbi siya. Naisip niya kasama na ngayon ng mommy niya ang kanyang daddy. Kung paano naibsan ang lahat ng sakit na nararamdaman niya nung haguri ni Alejandro ang likuran niya. She feels safe with Alejandro around. Iginiya siya nito paupo, malayo sa pwesto ng mga kaibigan niya. Na mga sandaling iyon natiyak niyang may isang bagay na tayong si Alejandro lang ang makakapuno at hindi ang mga kaibigan niya. Daddy, kaya mo ba ako pinilit makasal kay Alejandro ay dahil alam mong di na magtatagal ang buhay mo? Dahil alam mong sa pagkawala mo tayong si Alejandro lamang ang makapaghihilom ng sakit na nararamdaman ko? Ano ang gagawin ni Danica ngayong wala ng kanyang ama?
Puputulin na kaya niyang kasal nila ni Alejandro ngayong wala nang pipigil sa kanya? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.